Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, again and again, nasa hot seat na naman itong si Senator Jinggoy Estrada. Kung nung nakaraang araw, ang issue niya is tungkol sa pagiging gahaman, 'di ba? Sa paulit-ulit na pagnanakaw. Di umano kasi di daw natuto eh. 'Di ba? Sabi ng Bilyonaryo News, dati may plunder ka na, may graft ka pa, tapos ngayon mayroon ka na namang flood control. 'Di ba? Kung nung nakaraang araw, ang issue ni Senator Jinggoy Estrada is yung patungkol sa flood control anomalies, and then mayroon daw pumunta di umano sa kanyang opisina, 'di ba? Na nagdala ng pera galing nga po sa 30% kickback dito nga po sa flood control anomalies. Abay ngayon, eto, nag-post itong si Robby Taroza. So basahin natin itong post ni Robby Taroza. Sabi niya, Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi, I will be forced to tell the country about your double life. Uy, may pagbabanta, mga minamahal. You are one of the reason ba't kami naghiwalay. In fairness kay Jinggoy, nung kabataan niya, medyo may tsura naman to. Kasi nasa nasa showbiz din yan before. And kita nyo naman na up to this moment, dala-dala niya pa din ang pagiging magaling magdrama. Diba? Nakakatawa ngang isipin eh. Sino pa maniniwala dyan kay Jinggoy? Tanong ko lang may naniniwala pa ba kay Jinggoy? Diba? Lalo pat magaling siyang magdrama. Okay lang sana kung this is the first time na masangkot siya, diba? Dito nga po sa pangangamkam ng pera ng taong bayan or yung sa pagnanakaw. Kaso, this is the third time na eh. So, parang nasira na yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa kanya. Siyempre, magaling nga magdrama. Dati ba namang artista? So ngayon, alright, continue tayo Sabi dito, I have all the receipt, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko, baboy. Alam ninyo, to be honest, to be fair naman this is a private life of Senator Jinggoy Estrada. And lahat naman tayo may nakaraan eh. Even si Mima Alicia. I have a past. Hindi ako sa kumakampi kay Jinggoy mga minamahal. Pero as long as na hindi naman involved dito yung pera ng taong bayan, I think hindi na deserve ni Senator Jinggoy na babuyin pa or pasukin ng kanyang private life. Diba? With all due respect, Robby Taroza, although, napapaupo sa hot seat ngayon, itong si Senator Jinggoy Estrada, pero hindi niya deserve kahit papaano na babuyin ang kanyang personal life. Kasi every person makes a mistake. Diba? Including me. No one's perfect. So, yung issue kasi na to, yung about sa kabit-kabit, about sa pagiging gay, or anything else, diba? Hindi naman ata ikaw unlad ng buhay natin kung i-reveal natin na, uy, bakla si Jinggoy before, uy, may kabit si Jinggoy before. Siya yung naging reason, but, di ba, hindi naman ata ikakaunlad ng life natin ang pag-usapan yung kanyang private life. Di ba, mga minamahal? I read the comments. Parang pinagtatawanan nila si Jinggoy. Pero, be human din, mga minamahal. Diba, ako hindi ako nagpo-promote ng hatred sa ating channel. Kasi, ayoko na puro tayo, yes, galit ako kay Senator Jinggoy. The way na, diba, na-involve na naman yung names niya into anomaly. Sa pagnanakaw, sa kaban ng bayan. Na-involve pa lang. Pero, wait natin, innocent until proven guilty. Antayin natin. Diba, sa mangyayaring hearing. Diba, mga minamahal, antayin natin. Let's find out what is the truth. And, dapat maging accountable and maging mapanagot. Ang dapat mapanagot. Diba? Sa issue na ito. Pero, kung iisipin kasi natin, this is too much. Mga minamahal, this is too much. Diba? Na papakialaman natin ang private life ng isang tao. Just because nasa mainit na upuan ngayon itong si Senator Jinggoy Estrada. Sabi ko nga, with all
due respect, kung sino man tong si Sir Taroza, hindi po ikakaunlad ng buhay ninyo kung papasukin nyo yung private life ng isang tao. Ako mga minamahal, as long as hindi involved ang pera ng taong bayan, as long as hindi involved, 'di ba, yung tax ng mamamayang Pilipino, then okay. 'Di ba? Hayaan natin siyang mga bet kung totoo man. Hayaan natin siyang magpakabakla kung totoo man. Hayaan natin siyang gawin yung buhay na gusto niya. 'Di ba? Minsan kasi may mga kaibigan kasi tayo. Kaya ko nga to na content kasi may mga kaibigan tayo na part ng LGBT Q&A, 'di ba? Parang kasi, it is a symbol na parang ginajudge, bakit masama bang maging bakla? Di ba wala naman? Di ba hindi, part pa din sila ng ating community, tao pa din naman sila eh. Di ba kaya medyo na-off ako, na the way na, alam ko yung nakaraan mo. Kasi yung mga comment doon, dati daw palang bakla, itong si Jinggoy. Yun yung mga sabi ng mga nagko-comment. Then, kung bakla siya, so what? Diba? Anong pakialam natin as long as hindi involved ang pera ng taong bayan? Kung meron siyang kabet, okay, hayaan natin. Diba? As long as hindi involved ang pera ng taong bayan, pero mali. Hindi ko kinukundina ang pangangabet. Hanap ng third party, or, ganyan. Hindi natin kinukundina yan. Lalo pat kung ikaw ay isang merged person na, kasal ka na. Hindi natin kinukundina yan. Diba katulad ng ginawa ni Alvarez na nagpatayo ng bahay para sa kabit niya, na ang anak niya mismo ang nag-reveal. Diba? Hindi natin kinukundina yan. Pero yung point lang natin dito, sino tayo para himasukin ang private life ng isang tao? Diba? May issue si Jinggoy tungkol sa, hot seat na naman siya today. Diba? Again and again and again. Nasa hot seat itong si Senator Jinggoy. Pero wala na sa atin yun kung dati man siyang nagbakla. Wala na sa atin yun kung dati siyang mayroong kabet. Kasi lahat tayo ay mayroong past. Kahit nga yung nag-post na yan, hindi yan perfect. And hindi na to dapat bigyan ng spot para pag-usapan. Dapat yung ina-highlight natin dito is yung corruption. 'Di ba? Okay, may issue na naman. Kakalimutan yung flood control. Hindi ganun. Hindi dapat ganun yung pagbubuhay sa isang issue. Hindi ganun, mga minamahal. Kung gusto natin buhayin ng issue, talakayin natin ng maayos. 'Di ba? Talakayin natin ng hindi man lang tayo yung nagiging baboy tingnan. 'Di ba? Kasi yung mga yan, at the end of the day, tao pa din. Nakakagawa ng pagkakamali, pero hindi natin pwedeng sabihin na wala din naman silang nagawang mabuti sa ating komunidad. Hindi to pagtatanggol kay Senator Jinggoy. Ang akin lang dito, kung gusto nating, durugin itong si Jinggoy Estrada, itapik natin, suriin natin yung mga evidence tungkol sa, nailalagay nga siya sa hot seat today. Diba? Flood control lang, focus lang tayo sa mga anomalies. Huwag nating haluan ng, ay, may kabet to. Ay, bakla to. Huwag nating haluan ng ganun kasi hindi naman ganun ang mamamayang Pilipino, di ba? Hindi naman tayo ganun. Although, we have, meron tayong mindset na crab mentality. Halata naman sa ibang mga Pinoy. Pero, huwag naman sana nating, babaan ng pagkatao natin. Kasi tao pa din naman yan at the end of the day. Let's stick to the issue. Focus on the real issue. Diba? Ano natin yung corruption? Talagang natin yan, tawag dito, i-voice out natin, kung pwede araw-arawin, i-voice out natin yan. Pero huwag tayong umabot sa punto na hihimasukin na natin ang private life niya. Kung may scandal man yan, then so what? Right? Diba mga minamahal? Kasi lahat naman ng tao nagkakamali. No one is perfect. Be a human. Be kind pa din. Diba, hindi tayo ganong klaseng Pinoy. Ayaw natin ng corrupt, pero hindi naman tayo to the point na nabababoy ng pagkatao ng isang tao. Diba? Alright. So, yeah. Kayo, ano masasabi ninyo? Yes, it's me again, mga minamahal.
nagbabalik muli para sa ating panibagong video. And also, don't forget to click the subscribe and hit nyo po always ang notification bell para lagi kayong lagi kayong na-update sa mga video always na ina-upload natin. So, yun lamang po at ingat mga kababayan.